Ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Ang mangyayari, kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo, sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. ay pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumari mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. Sumagot yung doktor na kaibigan, maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman ma-check? Ganito, sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka, kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli, forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses, ha? Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea, sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo, nagtanong siya, normal tono ng boses, anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward, anong ulam natin? Ganun pa rin yung tono, ganun pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So forward ulit. Pangatlong beses, ano ulam natin? Wala pa rin reaksyon. Tuloy pa rin sa pag-iwan si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang, dito na, sa bandang tenga. Ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. ng gano'n sa kanya, gulat siya. Kala niya, lasaksakin siya Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka ba? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola. Bingi ka ng talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang Mrs. niya. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin sa seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, pagdating ng tanghali, may break time naman Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawan. Kinagabihan bago matulog, ganun uli. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan kayo. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka sa magkakaibigan,
matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Nahihirapan tayo. Ako nga minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa akin. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin, oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit papaano. At magkaroon ng dalawang criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod ha. Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa Kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo. O kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayo makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao.